Sabi nila, ang kasal daw ang pinakamasayang araw sa buhay ng isang babae. Pero para sa akin, ito ang pinaka nakakatakot na pagkakamali ng buhay ko. Dahil sa kaba at sa makapal na belo na nakataklob sa mukha ko, pumasok ako sa maling pinto. Humantong ako sa maling altar. At nang sabihin ng pari ang mga salitang, "You may now kiss the bride," hindi ang kababata kong si Marco ang tumambad sa akin, kundi ang mga matatalim na mata ng lalaking pinakakinatatakutan ko sa buong Guerrero Empire. You're late for the meeting, Miss Perez. But unfortunately, for you, pipirmahan muna ang marriage contract na to bago ka makaalis. Paano kung ang maling kasal na ito ang maging daan para malaman ko ang lihim ng boss ko? Ito ang kwento ng buhay ko, kung saan ang groom ko pala ay ang boss kong si Diego Guerrero. Magandang araw, Angels. Isang full story ang muli kong handog na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay pakilike po ng ating video, paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ang loob ng St. Jude Parish ay napupuno ng halimuyak na mga sariwang white lilies at Gisophilia. Para sa ibang tao, ito ang amoy ng bagong simula. Ngunit para kay Samantha, tila ito amoy ng isang hatol. Ngayong araw ang kasal niya kay Marco, ang lalaking itinakda ng kanyang pamilya mula pa noong bata siya. Hindi niya masasabing mahal niya ito ng todo, pero bilang isang masunuring apo, tinanggap niya ang kasunduan. "Sam, bilisan mo! 5 minutes na lang, magsisimula ng marcha!" Sigaw ng kanyang pinsan mula sa labas ng bridal suite. Dahil sa sobrang kaba, tila naging kaliwa ang mga paa ni Samantha. Habang inaayos ang kanyang mahabang lace veil, hindi niya sinasadyang masagi ang isang florera. Dahilan upang babasa ang dulo ng kanyang gown. "Naku naman, Samantha, huwag ngayon!" Bulong niya sa sarili habang pilit na pinupunasan ang basa sa tela. Dahil sa taranta, lumabas siya sa maling pinto ng suite. Ang simbahan ay malaki at may dalawang magkahiwalay na kapilya na kasalukuyang may ginaganap na kasal. Sa gitna na nagmamadaling mga hakbang at ang makapal na belo na nakataklob sa kanyang muka, hindi niya napansin ang karatula. Pumasok siya sa kanang bahagi ng simbahan kung saan ang paligid ay balot ng mas marangyang dekorasyon at mas malamig na aircon. "Bakit parang walang tao sa labas?" tanong niya sa isip, pero bago pa siya makapag-isip ng malalim, ang malakas na tugtog ng organo ay nagsimula na. Wedding march, ito na ang hudyat. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto. Huminga ng malalim si Samantha. Ang makapal niyang belo ay sadyang idinisenyo para hindi makita ang mukha ng bride hanggat hindi nakakarating sa altar. Isang tradisyon ng pamilya ng lalaking pakakasalan niya. Dahil dito, malabo ang kanyang paningin. Ang tanging nakikita lang niya ay ang anino ng isang matangkad na lalaking nakatayo sa dulo ng aisle, naghihintay sa kanya. Habang naglalakad, napansin ni Samantha na parang masyadong tahimik ang mga panauhin. Walang naririnig na hikbi mula sa kanyang nanay o ang tawanan ng kanyang mga kaibigan. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang mga takong at ang tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang puso. "Marco, sana maging maayos ang pagsasama natin." Dasal niya habang nakayuko. Nang makarating siya sa harap, isang malaki at mainit na kamay ang humawak sa kanyang braso. Nagulat si Samantha. Ang hawak na ito ay hindi pamilyar. Si Marco ay may malambot at madalas na pasmadong kamay. Ang kamay na humahawak sa kanya ngayon ay dominante at tila nagpapadaloy ng kuryente sa kanyang balat. Amoy mamahaling sandalwood at citrus ang lalaki. Isang amoy na tila nanunuot sa kanyang sistema. Biglang kumabog ng mas mabilis ang puso niya. Bakit amoy CEO ang mapapangasawa ko? Biro ng isang bahagi ng kanyang isip. Nagsimulang magsalita ang pari. Ang bawat salita ay parang isang panaginip. Hanggang sa dumating ang sandaling, kailangan sumagot ng groom. "Ay, Diego Guerrero, take you as my wedded wife."
Nanigas ang buong katawan ni Samantha sa ilalim ng kanyang belo. Ang boses na yon, malamig, baritono at puno ng otoridad. Hindi yun si Marco. Yun ang boses ng lalaking kinatatakutan niya sa loob ng 4 na taon. Ang boses ng kanyang boss. Ang pangalang Diego Guerrero ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang kapilya na tila isang kulog sa pandinig ni Samantha. Gusto niyang huminto. Gusto niyang itaas ang kanyang belo at sumigaw ng maling kasalto. Pero tila napako ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Ang kamay ng lalaking nasa tabi niya ay mahigpit na nakahawak sa kanyang siko. Isang hawak na tila nagbababala na huwag siyang gagawa ng anumang eksena. Samantha! Mahinang bulong ng pari. Hudyat na siya na ang dapat magbitiw ng kanyang panata. Nanginginig ang kanyang labi. Sa ilalim ng makapal na tela ng belo, pilit niyang tiningnan ng lalaki sa kanyang tabi. Anino lang ang nakikita niya. Pero ang tindig nito, ang tuwid na likod at ang aura ng kapangyarihan ay hinding-hindi niya mapagkakamalan. Ito ang CEO ng Guerrero Empire. Ang lalaki nagpapaiyak sa mga manager sa isang tingin lang. Ang lalaking dahilan kung bakit siya nag-overtime hanggang madaling araw para lang maperpekto ang mga marketing reports. Bakit ito narito at nasan si Marco? Dahil sa takot na mapahiya sa harap ng mga elitistang panauhin at sa tindi ng pressure ng sitwasyon, tila gumana ang kanyang survival instinct. Sa isang mahinang boses na halos hindi marinig, binigkas niya ang mga salitang magtatali sa kanya sa isang buhay na hindi niya binalak. I do. Ang bawat segundo pagkatapos niyon ay tila isang slow motion na pelikula. Nararamdaman ni Samantha ang titig ng mga tao. Hindi ito ang kasalang probinsya na inasahan niya. Ito ay isang high society wedding. I now pronounce you husband and wife. Deklara ng pari na may kasamang matamis ng ngiti na tila walang kamalay-malay sa nagaganap. You may now kiss the bride. Dito na tumigil ang mundo ni Samantha. Naramdaman niya ang dahan-dahang pag-angat ng mga kamay ni Diego. Ang mga daliri nito ay dumapo sa gilid ng kanyang belo. Habang unti-unting itinataas ang tela, ang liwanag ng mga chandelier ay nagsimulang tumama sa mukha ni Samantha. Nang tuluyan ng mahawi ang harang, ang unang nakita niya ay ang mga matang kasing talas ng agila. Madilim, misteryoso at may halong amusement. Si Diego ay nakatingin sa kanya ng diretsyo. Walang bahid ng gulat na tila ba alam niya ang lahat ng mangyayari. Isang kolektibong singhap ang nagmula sa mga panauhin. Ang mga nasa harapang upuan na pawang mga business partners at socialites ay nagbulungan. Alam ng lahat kung sino dapat ang bride ni Diego. At siguradong hindi iyon ang isang hamak na assistant na si Samantha. You're late, Miss Perez. Bulong ni Diego. Sapat lang para siya lang ang makarinig. Ang kanyang boses ay may bahid ng nakakalokong ngisi. You're in the wrong church. But unfortunately, for you, my signature is already on the contract. You're mine now. Hindi nakasagot si Sam. Bago pa siya makapagtama ng katuwiran, naramdaman niya ang mainit na labi ni Diego na dumampi sa kanyang noo. Isang halik na selyo ng kanyang bagong kapalaran. Ang kanyang boss, ang lalaking kinaiinisan niya tuwing Lunes ng umaga, ay asawa na niya ngayon. Hindi pa rin makapaniwala si Samantha habang hila-hila siya ni Diego palabas ng simbahan. Ang mga camera flashes mula sa mga paparazzi ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanya. Ang mga tanong ng media tungkol sa kung sino siya at bakit siya ang nasa dambana ay pilit niyang iniignora. Sa loob ng 4 na taon bilang empleyado, sanay siyang magtago sa likod ng mga folders at laptop. Pero ngayon, siya ang sentro ng iskandalo. Sir, Diego, teka lang, maling-mali ito. Tiglas ni Samantha nang makarating sila sa tapat ng isang itim na Rolls Royce. Hindi siya pinansin ni Diego. Sa halip, marahan ngunit mapuwersa siyang pinasok ng lalaki sa loob ng sasakyan. Bago ito sumunod at sumara ang pinto, na tila humaharang sa ingay ng mundo sa labas. Ang loob ng sasakyan ay amoy katad at ang pamilyar na bango ni Diego, malamig, formal at nakakalasing. Mali. Untag ni Diego habang inaayos ang kanyang pagkakaupo.
tumingin siya sa suot na mamahaling relo. Ang mali lang dito, Samantha, ay yung katotohanan. Mas maganda ka pa pala kapag hindi mo suot ang makapal mong salamin sa opisina. Namula ang pisngi ng dalaga. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa halo-halong inis at kaba. Sir, seryoso ako. Dapat ay sa kabilang kapilya ko. Doon ang kasal ko kay Marco. Siguradong nagkakagulo na sila doon dahil wala ang bride. Wala ring bride ang kasal ko, Samantha. Seryosong sagot ni Diego. Ang kanyang mga mata ay tumingin ng diretso sa mga mata niya. Dahilan para mapaurong ang dalaga sa dulo ng upuan. Ang babaeng dapat ay pakakasalan ko para sa pagsasama ng aming kumpanya ay tumakas kaninang madaling araw kasama ang kanyang polo player na nobyo. At ang lalaking pakakasalan mo, si Marco? Tumigil ang tibok ng puso ni Samantha. Anong alam mo kay Marco? Nalilito na saad ng dalaga. Kumuha si Diego ng isang tablet at may ipinakitang litrato. Doon, nakita ni Samantha si Marco na nasa loob ng isang airport. May hila-hilang maleta at may kasamang ibang babae. Umalis na siya, Sam. Iniwan ka niya bago pa magsimula ang marcha. He never intended to show up. Tila gumuho ang mundo ni Samantha. Ang lalaking akala niya ay tadhana niya, iniwan siya sa ere. Pero bago siya makaiyak, nagsalita muli ang kanyang boss. Pumasok ka sa simbahan ko sa tamang oras na kailangan ko ng kapalit. In my world, there are no accidents, only opportunities. Pumirma ka sa marriage contract, Samantha. Legal tayo mag-asawa. Pero contract lang yun. Pwede nating ipawalang bisa. Giit ni Sam. Bagaman nangihina ang kanyang boses. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa labi ni Diego. Lumapit siya kay Samantha hanggang sa maramdaman ng dalaga ang mainit itong hininga. I need a wife for 1 year to secure my position as the chairman. In exchange, I will pay off all your family's debts and make sure you never have to work a day in your life. Kung gusto mong bumalik sa simbahan at harapin ang kahihiyang iniwan ka sa altar. Napalunok si Samantha. Ang boss niya ay hindi lang basta nag-aalok ng tulong. Naglalatag ito ng isang bitag na napakahirap tanggihan. Ano, deal? Tanong ni Diego, sabay lahad ng kanyang kamay. Tiningnan ni Sam ang kamay ng kanyang boss. Ito ang parehong kamay na humawak sa kanya sa altar. Sa gitna ng sakit ng pag-iwan sa kanya ni Marco, ang malamig na lohika ni Diego ang tanging sandigan niya ngayon. Deal. Mahinang sagot ni Sam habang tinatanggap ang kamay nito. Hindi niya alam, ito na ang simula ng isang pagsasamang walang pagmamahal. Ang penthouse ni Diego Guerrero ay eksaktong refleksyon ng kanyang pagkatao. Sopistikado, malawak at medyo malamig. Ngunit ngayong gabi, ang katahimikan ng unit ay tila nababalot ng kakaibang kuryente. Pagkapasok pa lang nila ay agad tinanggal ni Diego ang kanyang itim na tuxedo jacket at maluwag na hinila ang kanyang kurbata. Isang simpleng galaw na nagpabili sa tibok ng puso ni Samantha. Dito ka muna titira. Uwi ka ni Diego habang hindi tumitingin sa kanya. Yung mga gamit ay ipinadala ko na rito kanina pang hapon. Kanina pa? Gulat na tanong ni Sam. Ibig sabihin, bago pa ako pumasok sa maling simbahan, alam mo nang dito ko uuwi? Lumingon si Diego. Ang kanya mga mata ay may halong misteryo. Sabi ko sa'yo, Samantha, I don't believe in accident. Let's just say, I made sure all roads led to me today. Hindi makapagsalita si Sam. Ibig sabihin, planado ang lahat. Ngunit bago pa siya makapagprotesta, naramdaman niya ang bigat ng kanyang gown. Pagod na siya. At ang emosyon ng araw na ito ay tila isang bagyong dumaan sa kanya. Magpapalit na ako ng damit. Bulong ni Sam. Nasaan ang kwarto ko? Ang kwarto natin ay nandun sa dulo. Turo ni Diego. Natin? Akala ko ba contract marriage lang to? Pwede naman ako matulog sa sofa o sa guest room. Isang hakbang ang ginawa ni Diego para lumapit. Isang hakbang na nagpaurong kay Sam hanggang sa sumandal ang likod niya sa malamig na pader ng hallway.
Inilagay ni Diego ang dalawang kamay sa magkabilang gilid ni Sam. Kinukulong siya sa kanyang espasyo. Ang bango ng sandalwood ay mas lalong tumindi. Sa mata ng mundo, lalo na ng aking lolo na bibisita bukas, tayo ay isang masayang mag-asawa. Kung matutulog ka sa ibang kwarto, mabilis tayo mabubuking. Mahinang paliwanag ni Diego. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa pandinig ni Sam. Don't worry, Samantha. Hindi ako nananamantala ng empleyado. Unless they want me to. Namula ng todo si Sam at mabilis na itinulak ang balikat ni Diego. Asa ka, sir. Kahit asawa na kita, bus ka pa rin sa paningin ko. Pagpasok sa master's bedroom, namangha si Samantha sa ganda ng kwarto. Pero mas namroblema siya sa kanyang gown. Ang zipper sa likod ay nakabuhol. Halos 10 minuto na siyang nakikipagbuno sa salamin, pero ayaw nitong bumaba. Need help? Nagulat siya na makitang nasa pintuan na pala si Diego. Nakaputing polo na lang na nakatupi ang manggas hanggang siko. Hindi na nakatanggi si Sam dahil sa desperasyon. Dahan-dahang lumapit si Diego sa kanyang likuran. Ramdam ni Sam ang init ng balat nito kahit hindi pa sila tuluyang nagdidikit. Nang dumaan ang mga daliri ni Diego sa kanyang batok para ayusin ang buhol, kinilabutan si Sam. Ang bawat dampi ng daliri nito ay tila nagiiwan ng apoy sa kanyang balat. Marahang ibinaba ni Diego ang zipper. Dahan-dahan hanggang sa lumantad ang maputing balat ng likod ni Sam. You're shaking, Mrs. Guerrero. Bulong ni Diego sa kanyang tenga. Ang labi nito ay halos dumapo na sa kanyang balikat. Kasi malamig ang aircon. Palusot ni Sam, kahit ang totoo ay dahil sa sobrang kilig at kaba. Is that so? Lumingon si Diego at hinarap siya. Hinawakan niya ang baba ni Sam at tinitigan ito sa mga mata. Then let's make this clear. In this house, you are not my assistant. You are my wife, and I always take care of what's mine. Iniwan ni Diego ang asawa na tulala at mabilis ang paghinga. Sa unang gabi pa lang, tila talo na ang puso ni Samantha sa larong ito. Lunes ng umaga, karaniwan, ang kape at tambak na spreadsheets ang sumasalubong kay Samantha. Ngunit ngayong araw, nagising siya sa isang malambot na king-sized bed at ang amoy ng bagong luto na bacon at espresso. Gising na, Mrs. Guerrero. We're going to be late. Boses ni Diego mula sa pintuan. Nakasuot na ito ng kanyang signature na navy blue suit. Mukhang handang-handa na namang sakupin ang mundo ng negosyo. Sir, Diego, sandali. Paano tayo papasok? Hindi pwedeng makita nilang bumaba ako sa sasakyan mo. Natatarantang sabi ni Sam habang mabilis na nag-aayos ng buhok. Isang maikling tawa ang pinakawala ni Diego. They've already handled it. I'll drop you up 2 blocks away from the building. Pero sa loob ng opisina, asahan mo, I won't go easy on you just because we shared a bed last night. Namula si Sam. Wala tayong ginawa. Natulog lang tayo. Exactly. We shared a bed to sleep. Biro ni Diego na may kasamang nakakalokong kindat bago ito lumabas. Pagdating sa opisina, pumasok si Samantha sa service elevator habang si Diego naman ay sa private elevator ng mga executives. Pag-upo pa lang ni Sam sa kanyang cubicle, agad siyang pinalibutan ng kanyang mga katrabaho, lalo na ang chismosang si Cathy. Samantha, grabe! Balita namin kinasal ka na raw nung Sabado. Pero bakit parang wala kami nakitang picture sa social media? At balita ko, nag-back out daw si Marco? Usisa ni Cathy. Napaupo si Sam. Medyo magulo kasi ang nangyari, Cathy. Private ceremony lang. Sayang naman, akala ko pa naman magiging bongga. Sabi ni Cathy habang tumatalikod. O siya, mag-ayos ka na. Bad mood si Big Boss. May ipapatawag daw siyang assistant sa office niya ngayon din. Kinabahan si Sam. Alam niyang siya ang tinutukoy ni Cathy. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa executive floor. Pagpasok niya sa opisina ni Diego, nakita niya itong seryosong nagbabasa ng kontrata. Ang aura nito ay malayo sa lalaking
nagtimpla sa kanya ng kape kaninang umaga. Lock the door, Miss Perez. Utos ni Diego nang hindi tumitingin. Sir, baka may makakita. I said, lock it. Sumunod si Sam. Pagkadinig ng tunog ng lock, tumayo si Diego at dahan-dahang lumapit sa kanya. Nawala ang pagiging seryoso nito at napalitan ng isang mapaglarong tingin. May naiwan ka sa penthouse. Sabi ni Diego habang kinukuha ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Ito ang suot ni Sam na simpleng gold locket na nahulog niya sa banyo kanina. Kukunin na sana ito ni Samantha, nag-iiwas ni Diego ang kanyang kamay. Sa halip, lumapit ang lalaki sa likuran ni Sam at dahan-dahang isinuot ang kwintas sa kanya. Ang lamig ng pendant at ang init ng mga daliri ni Diego sa kanyang batok ay nagdulot ng pananayo ng balahibo ni Sam. Dito sa loob, ikaw ang assistant ko. Pero tandaan mo, Miss Perez, pag uwi natin mamaya, ako naman ang susunod sa mga utos mo. Bulong ni Diego sa kanyang tenga. Biglang may kumatok sa pinto. Sir Diego, is Miss Perez inside? May kailangan lang po kaming pirmahan. Agad na tumayo si Sam at mabilis na kinuha ang kanyang notebook. Kunwari ay nagsusulat. Opo, lalabas na po. Sigaw ni Sam habang ang muka ay halos kasing pula na ng mansanas. Nakangiti lang si Diego habang pinapanood ang natatarantang asawa. Mukhang magiging masaya ang unang linggo ng kanilang pagsasama. Ang hapon sa Guerrero Empire ay naging abala dahil sa pagdating ni Derek Monteverde, ang bunsong CEO ng isang malaking real estate company. Bukod sa pagiging bilyonaryo, kilala si Derek bilang isa sa mga most eligible bachelor sa bansa. Matangkad, palangiti, at may taglay na karismang tila nakakatunaw ng puso ng sino mang babae. So, Miss Perez, ikaw palang humahawak ng marketing strategy para sa proyektong ito? Tanong ni Derek habang nakatitig ng malagkit kay Samantha sa loob ng conference room. Opo, Mr. Monteverde. Sinisiguro namin na ang bawat detalye ay pasok sa target market niyo. Sagot ni Samantha habang pilit na nagiging profesional. Ramdam niya ang matatalim na titig ni Diego na nakaupo sa kabisera ng mesa. Impressive. Bukod sa matalino, napakaganda mo pala sa malapitan. Dagdag ni Derek, sabay abot sa kamay ni Samantha para sa isang handshake na tumagal ng higit sa 5 segundo. Maybe we can discuss this further over dinner. My treat. Bago pa makasagot si Sam, narinig ang malakas na pabagsak ng ballpen ni Diego sa lamesa. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila bumigat ng 10 beses. Mr. Monteverde. Malamig na singit ni Diego. Ang kanyang mga mata ay parang matulis na bagay na nakatutok sa kamay ni Derek, na hawak pa rin ang kamay ng asawa niya. My assistant is very busy. Kung ba'y kailangan kang linawin sa proposal, ako ang kausapin mo, not her. Come on, Diego. It's just a dinner. Masyado ka namang istrikto sa empleyado mo. Tumatawang sagot ni Derek na hindi alam na ang empleyadong sinusuyo niya ay ang mismong asawa ng kausap niya. Matapos ang meeting, agad na hinila ni Diego si Samantha papasok sa kanyang pribadong opisina. Hindi pa man nakakapagsalita si Sam, ay isinara na ni Diego ang pinto at hinarap siya. Ano yun, Samantha? Dinner? Sa tingin mo ba, trabaho lang ang pakay ng lalaking yun? Bakas ng iritasyon sa boses ni Diego habang niluluwagan ng kanyang kurbata. Sir, Diego, kliyente siya. Siyempre kailangan kong maging mabait. At saka, hindi naman ako pumayag, di ba? Paliwanag na Sam, pero deep inside ay medyo natutuwa siyang makita si Diego na ganito kainis. You smiled at him 3 times. Seryosong saad ni Diego habang unti-unting lumalapit kay Samantha. And you let him hold your hand for too long. Binibilang mo ang ngiti ko? Natatawang tanong ni Sam. Hindi sumagot si Diego. Sa halip, hinawakan niya ang dawang ni Sam at hinila ito papalapit sa kanya. Ang distansya nila ay naglaho at muling naramdaman ni Sam ang kakaibang init na tanging si Diego lang ang nakakapagparamdam sa kanya.
Listen to me, Samantha. You are a guerrero now. At ang sakin, akin lang. Bulong ni Diego bago niya mabilis na hinilikan si Sam sa labi. Isang halik na hindi formal, kundi puno ng pag-angkin at pananabik. Natulala naman si Sam nang humiwalay si Diego. Magtrabaho ka na at huwag mo susubukang lumapit sa Monteverde na yun. Kung ayaw mo, halikan ulit kita. Huling hirit ni Diego bago muling bumalik sa kanyang upuan. Bagaman may pasimple ng ngiti sa kanyang mga labi nang makitang namumula ang kanyang asawa. Gabi na nang makauwi ang mag-asawa sa penthouse. Habang si Diego ay abala sa kanyang laptop sa living room, si Samantha naman ay nasa kusina. Suot ang isang apron at may nakakalokong ngiti sa mga labi. Matapos ang salo scene sa opisina at ang pagiging boss ni Diego sa mga reports niya, naisip ni Sam na oras na para bawasan ang pagiging cool ng kanyang asawa. Sabi niya, kahit asawa ko siya, boss pa rin siya. Pwes, tikman mo ang luto ng assistant mo. Bulong ni Sam habang dinadagdagan ng 3 kutsarang Chilo Flakes at hiniwang siling labuyo ang niluluto niyang pasta. Alam ni Sam na hindi mahilig si Diego sa maanghang. Gusto nito ang mga pagkaing Pino at balanse ang lasa. Ngunit ngayong gabi, ang pasta de Samantha ay sadyang idinisenyo para mapatakbo ang CEO sa banyo. "Dinner is ready, sir." Tawag ni Sam na may kasamang matamis na ngiti. Lumapit si Diego sa hapagkainan. Tinanggal ang salamin sa mata at tiningnan ang pagkain. "Nagluto ka? I thought you were tired from all the filing I gave you." "Special request to, para mabigyan ka ng energy." Sagot ni Sam habang pinagsisilbihan ng asawa. Unang subo pa lang ni Diego, agad na nanigas ang kanyang panga. Ang kanyang mukha na dati ay maputla at seryoso, ay unti-unting naging kulay rosas hanggang sa naging matingkad na pula. Ramdam ni Sam ang tagumpay. Inaasahan niyang magagalit ito o kaya ay hihingi ng tubig at aamin na talo siya. Ngunit sa halip na sumigaw, tiningnan lang siya ni Diego ng diretso sa mata habang patuloy nang inunguya ang maanghang na pasta. Uminom ito ng konting alak, hindi tubig, at kumuha pa ng isang malaking subo. Bakit kinakain mo pa rin? Hindi ba maanghang?" Takang tanong ni Sam. Ang kanyang plano ay tila hindi gumagana ayon sa inaasahan. "It's spicy." Tipid na sagot ni Diego. Ang boses nito ay medyo paos na dahil sa anghang, pero hindi ito tumitigil. "But you cook this for me. Bilang asawa, tungkulin kong ubusin ang inihanda mo. Gaano man ito kahirap lunukin." Biglang nakaramdam ng konsensya si Sam. Nakita niyang may butil na ng pawis sa noo ni Diego at namumulan rin ang mga tenga nito. "Huwag mo nang ubusin, Diego. Joke lang yun. Nilagyan ko talaga ng maraming sili para inisin ka." Tumigil si Diego at dahan-dahang ibinaba ang tinidor. Tumayo siya at lumapit sa gawin ni Sam. Ang bilis ng tibok ng puso ni Sam ay hindi na dahil sa kaba, kundi dahil sa titig ni Diego na tila mas maanghang pa sa niluto niya. "Gusto mo kong inisin, ah?" Hinawakan ni Diego ang magkabilang braso ni Sam at iniangat ito para maupo sa kitchen counter. "You think you can just play with fire and not get burned?" "Sorry na, Diego." Hindi na natapos ni Sam ang sasabihin dahil hinalikan siya ni Diego. Pero ang halik na ito ay kakaiba. Ramdam ni Sam ang anghang ng pasta at ang init ng labi ni Diego. Isang spicy kiss na nagpadaloy ng kuryente sa buong katawan niya. Nang humiwalay si Diego, kapwa na sila hinihingal. "Next time you want to spice things up, Samantha." Bulong ni Diego habang hinahaplos ang labi ni Sam gamit ang kanyang hinlalaki. "Hindi mo na kailangan gumamit ng sili sa kusina. Just ask me." Iniwan ni Diego si Sam na tulala sa counter, habang ang asawa ay relax na kumuha ng gatas sa ref na may tagumpay ng ngiti. Mukhang sa laban na ito, si Diego pa rin ang panalo. Matapos ang insidente ng maanghang na pasta, naging mas mailap ang mga mata ni Samantha kay Diego. May mga tanong sa kanyang isipan na hindi na kayang itago ng simpleng kilig o asaran.
Habang natutulog si Diego sa kabilang bahagi ng kanilang malaking kama, nanatiling gising si Sam, nakatitig sa kisame at inaalala ang mga salita nito. I made sure all roads led me today. Isang gabi, habang abala si Diego sa kanyang home office, pumasok si Sam dala ang isang baso ng gatas. Nakita niyang nakabukas ang isang lumang ladder folder sa ibabaw ng mesa. Hindi ito dokumento ng kumpanya. Ito ay mga lumang litrato at isang kupas na biodata. Nanlaki ang mga mata ni Sam na makita ang sarili niyang mukha sa biodata. Mula pa ito noong unang taon niya sa kumpanya. May mga sulat kamay sa gilid na parang mga obserbasyon. Bakit mo tinitingnan yan? Malamig na boses ni Diego ang bumasag sa katahimikan. Napatalon si Sam sa gulat. Diego, 4 na taon ang nakakalipas nito. Bakit mo itinatago ang application form ko? At ano tong mga notes? Focused, resilient, potential? Huminga ng malalim si Diego at isinara ang folder. Tumayo siya at lumapit sa bintana, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Akala mo ba talaga, nagkamali ka lang ng pinto sa simbahan, Samantha? Huminto ang mundo ni Sam. Anong ibig mong sabihin? Alam kong hindi sisipot si Marco. Pag-amin ni Diego, ang boses niya ay puno ng bigat. Alam ko rin naghahanap siya ng paraan para takasan ang arranged marriage niyo dahil may iba siyang mahal. Inutusan ko mga tauhan ko na huwag siyang pigilan. Sa halip, hinayaan ko siyang umalis. Pero ang simbahan, bakit doon ako napunta? Tanong ni Sam, nangangatog ang boses. Humarap si Diego sa kanya. Ang coordinator ng kasal mo ay binayaran ko para baguhin ang schedule at ilipat ang venue mo sa tabi ng sakin. Alam kong kapag nataranta ka, hindi ka titingin sa paligid mo. I planned the mistake, Samantha. Pinanood kita habang naglalakad sa aisle patungo sa akin. At yun ang pinakamatagal na segundo ng buhay ko. Dahil natatakot akong tumalikod ka kapag nalaman mong akong nasa harap mo. Napahawak si Sam sa mesa. Bakit? Bakit ako? Maraming socialists dyan, Diego. Bakit kailangan dumaan sa ganitong panilinlang? Lumapit si Diego at hinawakan ang magkabilang balikat ng asawa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sam ang lungkot at katapatan sa mga mata ng kanyang boss. Dahil sa loob ng 4 na taon na pinapanood kita sa opisina, ikaw lang ang kaisa-isang tao na hindi tumitingin sa akin bilang isang gerero na may pera. Nakita mo ko bilang isang tao. You challenged me. You worked harder than anyone. And you're mean kind, despite how cold I was. I didn't want a contract wife, Sam. I wanted you. Buong puso na saad ni Diego. Pero niloko mo ko. Bulong ni Sam, may luhang namumuo sa kanyang mga mata. Niloko kita para makuha ang pagkakataong mapatunayan na mas deserve kita kaysa sa lalaking iniwan ka. Sagot ni Diego, sabay lapat ng kanyang noo sa noo ni Sam. I'm sorry for the deception, but I am not sorry that you're mine now. Ang pag-amin ni Diego ay nagpagulat sa kanya. Masakit malaman na minanipula ang kanyang kasal. Pero ang katotohanang matagal na siyang minamahal ng mailap na CEO ay nagdulot ng isang matinding tibok sa kanyang puso na hindi niya kayang itanggi. Hindi kinausap ni Samantha si Diego ng sumunod na umaga. Masakit para sa kanya ang malaman na ang aksidenteng nagpabago ng buhay niya ay isa palang planadong hakbang ng kanyang boss. Pumasok siya sa opisina nang hindi sumasabay sa sasakyan nito at maghapon siyang nagkulong sa kanyang cubicle. Pilit na iniiwasan ang anumang komunikasyon. Ngunit bandang 5:00 ng hapon, isang envelope ang lumapag sa kanyang lamesa. Walang nakasulat sa labas, pero sa loob ay may isang note. 6 p.m. Rooftop. No boss, no assistant, just us. Gusto sanang tumanggi ni Sam, pero ang kanyang puso ay tila may sariling isip. Pagdating ng takdang oras, umakyat siya sa halipad ng Guerrero Building. Nagulat siya nang makitang wala doon ang maingay na helicopter. Sa halip, may isang maliit na mesa na may puting tela, mga kandila at mga paborito niyang pagkain. Isang simpleng street food platter na may kwek-kwek at isaw, pero naka-plating na parang sa isang 5-star restaurant. Alam kong galit ka.
Bungad ni Diego. Hindi ito nakasuot ng suit. Nakaputing t-shirt lang ito at maong. Mukhang isang normal na lalaking naghihintay sa kanyang kadate. At may karapatan ka. Pero bago mo ko tuluyang i-fire bilang asawa mo, bigyan mo muna ako ng pagkakataong maging si Diego. Ang lalaking 4 na taon nang gustong hiyain ka ng date pero hindi alam kung paano magsisimula. Napangiti ng bahagya si Sam na makita ang kwek-kwek. Street food? Sa ganitong kagandang lugar? Sabi mo sa isang interview mo nung bagong hire ka, ang ideal date mo ay simple lang. Gusto mo makakita ng sunset habang kumakain ng paborito mong kinalakayan. Sagot ni Diego habang pinaghihilas siya ng upuan. Naupo si Samantha at nagsimula silang kumain. Sa ilalim ng kulay kahel na langit, unti-unting nawala ang tensyon. Nagkwento si Diego tungkol sa kanyang kabataan. Ang hirap ng lumaking kailangan maging perpekto para sa kumpanya. At kung paano naging liwanag si Sam sa gitna ng kanyang nakakapagod na mundo. Nanonood lang ako sa malayo, Sam. Kapag tumatawa ka kasama ang mga kaibigan mo sa pantry. Kapag nagagalit ka sa sirang printer. Bawat maliit na bagay tungkol sa'yo, kabisado ko. Pag-amin ni Diego habang nakatitig sa papalubog na araw. I know I cheated the system to have you. Pero gagawin ko ang lahat para maging totoong nararamdaman mo para sa akin. Dahan-dahang hinawakan ni Diego ang kamay ng asawa sa ibabaw ng mesa. Hindi ko hinihiling na papatawad mo ko agad. Hinihiling ko lang na hayaan mo ko ligawan ka. Sa tamang paraan na to. Tiningnan ni Sam ang kanilang magkahawak na kamay. Ang galit na nararamdaman niya ay unti-unting natutunaw. Napapalitan ng isang mainit na damdamin na matagal na rin pala niyang itinatago para sa kanyang boss. Ligaw? Tanong ni Sam na may kasamang pilyong ngiti. Ibig sabihin, may chance na basta din kita? Tumawa si Diego, isang tunog na bihirang marinig sa loob ng opisina. You can try, Mrs. Guerrero. Pero as you know, I never lose a negotiation. Sa gabing yon, sa itaas ng syudad, nagsimulang mabuo ang isang bagong kwento. Wala ng boss, wala ng assistant. 2 tao lang na sa wakas ay nagkatagpo sa gitna ng maling simula, ngunit tamang pagkakataon. Akala ni Samantha ay sapat na ang first date nila ni Diego para tuluyang ibaon ang pait ng nakaraan. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Isang umaga, habang naglalakad si Samantha patungo sa lobby ng Guerrero Empire, dala ang kanyang paboritong kape, isang boses ang nagpatigil sa kanyang mundo. Samantha? Ang boses na yon ay pamilyar. Paos, may halong pagsisisi. At higit sa lahat, ito ang boses na inaasahan niyang maririnig sa altar noong araw ng kanyang kasal. Dahan-dahang lumingon si Sam at doon nakatayo sa gitna ng lobby si Marco. Mukha itong pagod, gusot ang suot na polo at malayo sa itsura ng lalaking nakita niya sa mga litrato ni Diego sa airport. Marco? Halos pabulong na sabi ni Sam. Ang kape sa kanyang kamay ay tila biglang bumigat. Sam, salamat sa Diyos at nahanap kita. Mabilis na lumapit si Marco at tinangkang hawakan ang kamay ni Sam. Ngunit mabilis na umatras ang dalaga. Tatawarin mo ako, Samantha. Nagkamali ako. Yung babae nakita mo, niloko lang niya ako. Kinuha niyang lahat ng pera ko at iniwan ako sa Singapore. Napagtanto ko na, ikaw lang talagang mahal ko. Anong ginagawa mo rito, Marco? Kasal na ako. Matigas na sabi ni Sam, kahit nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Alam ko, Sam, balita sa buong bansang kasal niyo ni Diego Guerrero. Pero alam nating dalawa na, hindi mo siya mahal. Pinilit ka lang niya, di ba? Ginamit niyang kapangyarihan niya para makuha ka. Sigaw ni Marco na nakakuha na ng atensyon ng mga empleyado at security guards. That's enough! Isang malamig at autoritanyong boses sang umalingaw mula sa likuran ni Sam. Si Diego, nakatayo siya doon. Ang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang suit. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang nagniningas na apoy. Dahan-dahan siyang lumapit at inakbayan si Sam ng mahigpit. Isang pagpapakita ng pag-aari sa harap ng lahat. Mr. Alcantara. Bati ni Diego. Ang boses ay kalmado pero nakakapangilabot.
I believe you were already given your exit settlement. What part of stay away did you not understand? Settlement? Gulat na napatingin si Sam kay Diego. Anong ibig niyang sabihin, Marco? Napayuko si Marco, halatang napahiya. Sam, kailangan ko lang ng tulong. Si Diego, binayaran niya ako para lumayo sa'yo bago pang kasal natin. Sinamantala niyang kahinaan ko. Nalamig ang buong katawan ni Sam. Lumingon siya kay Diego na hindi man lang nagbago ang ekspresyon. Totoo ba, Diego? Binayaran mo siya? He was willing to sell his love for you for a price, Samantha. Direktang sagot ni Diego. Hindi itinatanggi ang paratang. I merely showed you his true colors. Pero hindi mo sinabi sa akin. Sigaw ni Sam. Ang luha ay nagsimula ng pumatak. Lahat na lang ba na nangyayari sa buhay ko? Binili mo? Manipulado mo? Sa gitna ng tensyon, bago pa makasagot si Diego, biglang hinila ni Marco ang braso ni Samantha. Sam, sumama ka na sa akin. Itatama natin to. Magbabago ako. Ngunit bago pa makalapit si Marco, humarang na ang mga security guards. Si Diego naman ay nanatiling nakatitig kay Samantha. Ang kanyang puso ay tila nadudurog nang makita ang sakit sa mga mata ng asawa. Get him out of here. Utos ni Diego sa mga guards. And never let him set foot in this building again. Habang pilit na inilalabas si Marco, naiwan si Sam at Diego sa gitna ng lobby. Ang mga empleyado ay tahimik na nanonood. Walang salitang binitawan si Sam. Tumalikod siya at mabilis na tumakbo palabas ng gusali. Iniwan ang asawang, akala niya ay nagbago na. Pero tila kontrolado pa rin ang bawat galaw niya. Matapos ang eksena sa lobby, tumakas si Samantha sa isang maliit na parke malapit sa opisina. Doon niya ibinuhos ang kanyang iyak. Masakit na nalaman niyang binayaran ni Diego si Marco. Pero mas masakit na si Marco, ang lalaking akala niya ay mahal siya, ay may katumbas palang halaga. Ngunit hindi pa natatapos ang araw niya. Tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang ina. Samantha anak, nabalitaan namin ang gulo sa opisina niyo. Totoo ba? Binayaran ni Diego si Marco? Bungad ng kanyang ina. Nay, masakit ang ulo ko. Pwedeng mamaya na lang? Pagod na sagot ni Sam. Anong mamaya? Sam anak, isipin mo to. Kung nagbayad si Diego ng milyon kay Marco para lang lumayo, ibig sabihin, bilyon ang halaga mo sa kanya. Kausapin mong asawa mo. Humingi ka ng dagdag na puhunan para sa farm natin at pambayad sa utang ng tito mo. Pagkakataon na natin to. Napapikit si Sam. Ang sarili niyang pamilya. Sa halip na kumustahin ang nararamdaman niya, ay pera agad ang nakita. Nay, hindi ako kasangkapan para pagkakitaan niyo. Hindi niya alam, sa likod ng isang puno, nakatayo si Diego. Sinundan niya si Sam dahil hindi niya ito kayang iwanang mag-isa. Narinig niya ang lahat. Ang kanyang panga ay nagtagi sa galit. Hindi kay Sam, kundi sa mga taong dapat ay nagmamahal dito, pero ginagawa itong negosyo. Biglang may lumitaw na 3 lalaki sa harap ni Sam. Ang kanyang tito Ben at 2 pinsan. Sam, huwag ka maarte. Kailangan namin ng pera. Tawagan mo si Diego ngayon din. Sabihin mo, kailangan natin ng 10 milyon. Wala akong hihingin sa kanya. Umalis na kayo. Sigaw ni Samantha. Aba, sumasagot ka na? Akma nang hahawakan ng kanyang tito ang braso ni Sam nang biglang may isang malakas na kamay na pumigil dito. Touch her again and you'll find yourself behind bars before sunset. Malamig na banta ni Diego. Nagulat ang mga kamag-anak ni Sam. Oh, Sir Diego, dyan pala kayo. Nagbibiro lang naman kami sa pamangkin ko. I heard the conversation. Putol ni Diego. Humakbang siya sa harap ni Sam. Ginagawa itong panangga ang sariling katawan. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag. Samantha is my wife. She's not a bank. And she's certainly not your ticket out of poverty. Kumuha si Diego ng isang checkbook. Nagsulat at pinunit ito. Pero bago niya ibinigay, tiningnan niya ang mga ito ng matalim.
This is for the debts of the family. This is the last centavo you will ever get from us. If any of you calls her, visits her, or even breathes in her direction again, I will use my entire legal team para masigurado na maghirap kayo. Am I clear? Nanginginig na tumango ang mga ito at mabilis na nagpulasan. Naiwan naman si Samantha at Diego sa ilalim ng puno. Hinarap ni Diego si Sam. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding pag-aalala. I'm sorry you had to hear that from them. Mahinang sabi ni Diego. Gusto niyang hawakan si Samantha pero nag-aalangan siya. Kaya ako binayaran si Marco, Sam. Dahil alam kong tulad ng pamilya mo, gagamitin ka lang niya. I wanted to insulate you from people who only see your value in pesos. Tiningnan ni Samantha ang asawa. Sa kabila ng manipulasyon at mga lihim, ngayon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagiging protektado. Bakit ang hilig mong maging kontrabida sa kwento ko para lang maging hero sa huli? Ngumiti ng mapait si Diego. Dahil mas gusto ko nang maging kontrabida sa paningin mo kaysa makita kang nasasaktan ng iba. Ganun kita kamahal, Samantha. Hindi napigilan na yakapin ng mahigpit ni Samantha ang asawa. Ang Paris sa buwan ng Enero ay tila isang buhay na painting. Ngunit para kay Samantha, ang ganda ng Eiffel Tower ay hindi sapat para makalimutan ang tensyon sa pagitan nila ni Diego. Isang linggo na ang nakalipas mula nang paalisin ni Diego ang kanyang mga kamag-anak. At hanggang ngayon, maila pa rin ang kanyang pakikitungo sa asawa. We're here for the Fashion Week Summit, Samantha. Business first. Sabi ni Diego habang pababa sila ng private jet. Pero napansin ni Sam na ang hotel suite na kinuha nito ay hindi sa business district, kundi sa isang marangyang hotel na may direktang view ng Seine River. Pagpasok kanilang suite, agad na bumungad ang mga rosas at isang bote ng vintage champagne. Diego, akala ko ba business meeting to? The meeting is tomorrow. Tonight, we are just a couple in Paris. Simpleng sagot ni Diego habang tinatanggal ang kanyang coat. Lumapit siya sa bintana at pinanood ang pag-iilaw ng lungsod. Gusto ko lang na makahinga ka, malayo sa pamilya mo, malayo kay Marco, at malayo sa ingay ng opisina. Dahil sa lamig, napayakap si Sam sa sarili. Hindi niya namalaya na nasa likuran na pala niya si Diego. Ipinatong nito ang suot na cashmere sweater sa kanyang balikat. Galit ka pa rin ba? Mahinang tanong ni Diego. Hindi na galit, Diego. Pagod lang. Pagod na isipin kung alin sa mga nangyayari sa atin ang totoo at alin ang plano mo lang. Tapat na sagot ni Sam. Dahan-dahang iniharap ni Diego si Sam sa kanya. Sa ilalim ng madilim na langit ng Paris, ang kanyang mga mata ay tila mas malalim kaysa sa karaniwan. Everything I feel for you is real, Samantha. Ang pagpapakasal lang ang binanipula ko, pero ang bawat pintig ng puso ko simula nung araw na yun, hindi ko kayang kontrolin yun. Niyaya ni Diego si Sam para sa isang gabing paglalakad sa kahabaan ng Pont des Arts. Kahit napakalamig, ang init ng kamay ni Diego na nakakulong sa kamay ni Sam ay sapat na. Huminto sila sa tapat ng Eiffel Tower nang magsimula itong mag-sparkle. I have a confession. Hindi talaga ito tungkol sa summit. I canceled my attendance 3 days ago. I just wanted to bring you here. Ibig sabihin, nag-absent ka para lang sa akin? Biro ni Sam na sa wakas ay nagawang tumawa. I would burn down the whole company just to see you smile like that again. Seryosong saad ni Diego. Kinuha niya ang isang maliit na box mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang singsing. Hindi ito ang engranding singsing sa kasal nila, kundi isang simpleng eternity band na may maliliit na diamante. This is not for the contract, Sam. This is for the woman I want to spend the rest of my life with. Will you let me be a real husband? No more boss, no more assistant. Just Diego and Samantha. Naramdaman ni Sam ang init ng luha sa kanyang mga mata. Sa gitna ng Paris, na-realize niya na kahit gaano man kagulo ang simula nila, si Diego ang tanging lalaking handang gawin ang lahat para sa kanya. Hindi na tumanggi pa si Samantha dahil alam niyang mahal na din niya ang asawa. Yes, Diego, bulong ni Sam. Nang maglapat ang kanilang mga labi sa ilalim ng nagniningning na tore,
Ang honeymoon na nagsimula bilang isang takas mula sa gulo ay naging isang selyo ng kanilang totoong pagmamahalan. Sa gabing yon, hindi na trabaho ang iniisip nila, kundi ang bawat segundong magkasama sila. Ang huling gabi nila sa Paris ay sadyang napakatahimik. Pagkatapos ng kanilang official date sa Eiffel Tower, bumalik sila sa hotel suite na puno ng tamis at bagong pag-asa. Habang si Diego ay nagtitimpla ng tsaa sa maliit na kusina ng suite, si Samantha naman ay nakaupo sa gilid ng kama. Pinaglalaroan ang bagong singsing na ibinigay ng asawa. "Diego!" Tawag ni Sam, may kaunting kaba sa kanyang boses. Lumingon si Diego. Ang kanyang mga mata ay puno ng lambing. "Yes, Mrs. Guerrero. May kailangan ka ba? Gusto mo ba ng gatas?" Umiling si Samantha at sumenyas na tumabi ito sa kanya. Nang maupo si Diego, hinawakan ni Sam ang kamay nito. "Lagi mong sinasabi na 4 na taon mo na akong pinanonood, na alam mo ang bawat galaw ko, ang paborito kong pagkain at kung kailan ako galit." "Because it's true. I was a professional stalker of my own employee." Ngiti ni Diego sabay halik sa likod ng palad ni Sam. "Pero may isang bagay na hindi mo alam." Panimula ni Sam. Huminga siya ng malalim. "Akala mo ba talagang maling pinto lang ang napasukan ko sa simbahan? Akala mo ba ganun lang ako ka-clumsy?" Nagtaka si Diego. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. "What do you mean?" "Noong araw na yon, alam kong gulong-gulo ang isip ko at napapasok ako sa maling kapilya. Pero habang naglalakad ako, alam kong iba nang naghihintay sa akin sa altar. Pero nagpatuloy pa din ako hanggang sa magkalapit na tayo. Hindi ako nahihibang, Diego. Alam ko ang amoy ng pabango mo. Alam ko ang tindig mo. Kahit may belo ako. Alam kong hindi si Marco ang lalaking nasa harap ko. Pero nagtuloy-tuloy ako. Nag-ID ako dahil matagal na rin kitang gusto." Sa unang pagkakataon sa buong kwento, nawala ng salita ang magaling na negosyanteng si Diego Guerrero. "Gusto mo rin ako?" "Bakit mo ba iniisip na mag-overtime ako hanggang madaling araw para lang sa mga reports mo kung wala akong pakialam sa'yo? Bakit ko titiisin ang pagiging masungit mo kung hindi kita mahal?" Maluhaluhang tawa ni Sam. "Pinasakay kita sa akala mong plano mo, Diego. I followed your lead because I wanted that mistake to happen. I wanted to be your wife." Isang malapad at masayang ngiti ang sumilay sa labi ni Diego. Isang ngiti na hindi pang CEO, kundi pang isang lalaking nalaman na ang pangarap niya ay pangarap din pala ng babaeng mahal niya. "So you played me?" Natatawang tanong ni Diego. Sabay kabig kay Sam para sa isang mahigpit na yakap. "Let's just say it was a mutual manipulation." Sagot ni Sam habang isinisiksik ang muka sa dibdib ng asawa. Hinawakan ni Diego ang magkabilang pisngi ni Sam at tinitigan ito ng may paghanga. "I thought I was the one who caught the prey. Yun pala, kusa ka nagpahuli. You're brilliant, Samantha. No wonder you're my top marketing assistant." "And your wife," paalala ni Samantha. "And my life." Pagtatama ni Diego, bago niya muling sinelyuhan ng gabi ng isang halik na wala nang halong pagdududa o lihim. Sa wakas, ang dalawang pusong nagtataguan sa loob ng opisina ay nahanap na ang kanilang tahanan. Pagbalik nila Samantha at Diego mula sa Paris, isang malamig na balita ang sumalubong sa kanila sa airport. Hindi pa man sila nakakatapak sa kanilang penthouse. Bumungad na ang mga headlines sa lahat ng news site. Guerrero Empire faces major fraud scandal. The stocks plummet. Isang dating board member na kakampi ng pamilya nang dapat ay pakakasalan ni Diego ang naglabas ng mga peking dokumento. Pinalalabas na ginamit ni Diego ang pondo ng kumpanya para bilhin ang kanyang asawa at manipulahin ang stocks. Ang kanilang pagsasama na nagsimula sa isang kontrobersya sa simbahan ay ginagamit na ngayon para pabagsakin ang buong kumpanya. "Diego, ano nangyayari?" Kaba na tanong ni Samantha habang nasa loob sila ng sasakyan patungong opisina. Kitang-kita niya ang tensyon sa panga ni Diego. "Someone is trying to stage a coup, Samantha. Gusto nilang bawiin ang pamuno sa akin sa pamamagitan ng pagsira sa reputasyon nating dalawa.
Sagot ni Diego. Agad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan para sa isang emergency board meeting. Pagdating sa opisina, hindi ang pamilyar na panggalang ang sumalubong sa kanila. Ang mga empleyado ay nagbubulungan at ang mga board members ay naghihintay na para mga buwayang handang manakmal. Mr. Guerrero, dahil sa iskandalong to, ang mga investors ay nag-uunahang mag-pull out. Kailangan mong patunayan na ang kasal niyo ay hindi isang business fraud. Saad ng pinakamatandang direktor. O kung hindi, kailangan mo bumaba sa pwesto. Ramdam ni Sam ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang ang lahat ng pinaghirapan ni Diego ay nakataya dahil sa kanya. Sa isang sandali, naisip niya, ako ba ang naging malas sa buhay niya? Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Diego at hinawakan ang kamay ni Sam sa harap ng lahat. Ang kasal ko ay hindi fraud. Kung may naganap ng pagkakamali sa simbahan, yun ay personal kong desisyon at walang kinalaman ang pondo ng kumpanya. I will resign as a chairman if that's what it takes to protect my wife's dignity. Nanlaki ang mga mata ni Sam. Diego, no, hindi mo pwedeng iwan ang kumpanya dahil lang sa akin. Hinila ni Samantha si Diego palayo sa mga board members at dinala ito sa isang sulok. Hindi tayo susuko ng ganito lang, Diego. Ako ang marketing assistant mo, remember? If they want a story, we will give them the truth, the version that will save us. Sa loob ng sumunod na 48 oras, hindi natulog si Sam. Ginamit niya ang lahat ng kanyang galing sa PR at marketing. Inilabas niya ang mga ebidensya ng panloloko ni Marco at ang katotohanan ng board member na nag-akusa sa kanila ay may mga ilegal na transaksyon sa ibang bansa. Gumawa siya ng isang campaign na nagpapakita ng kanilang modern love story mula sa opisina hanggang sa altar. Sa huling gabi ng krisis, habang abala si Sam sa kanyang laptop sa loob ng opisina ni Diego, lumapit ang asawa sa kanya at niyakap siya mula sa likod. You're amazing, Samantha. Akala ko ako magliligtas sa iyo, pero ikaw pala magliligtas sa kaharian ko. Bulong ni Diego. Pagod man, ay bakas ang labis na paghanga. Wara Team Diego, boss man kita o asawa, hindi kita hahayaang bumagsak na mag-isa. Sagot ni Sam. Nalagpasan nila ang unos. Ang stocks ay muling tumaas at ang mga kaaway ay unti-unting napaalis. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, na-realize nila na ang pinakamalakas na pundasyon ng Guerrero Empire ay hindi ang pera, kundi ang tiwalang nabuo sa gitna ng krisis. Pagkalipas ng 6 na buwan matapos ang unos sa kumpanya, muling bumango ang paligid ng mga sariwang bulaklak. Ngunit sa pagkakataong ito, walang kalituhan, walang maling pinto, at higit sa lahat, walang makapal na belo na nagtatago sa katotohanan. Ang kasal ni Samantha at Diego sa isang pribadong hardin sa Tagaytay ay malayo sa karangyaan ng unang kasal nila sa simbahan. Ang mga bisita ay tanging ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Humingi na din ng tawad ng kanyang ina na agad naman niyang pinatawad. Sa ilalim ng dapit hapon, habang ang langit ay naglalaro sa kulay rosas at lila, naghihintay si Diego sa dulo ng altar na gawa sa mga puting sanga at fairy lights. Nang magsimulang tumugtog ang paboritong kanta ni Sam, lumabas siya mula sa pinto ng mansyon. Suot niya ang isang simpleng silk gown na sadyang idinisenyo para sa kanya. Sa pagkakataong ito, nakataas ang kanyang belo. Ang kanyang mga mata ay diretso sa lalaking nagpabago ng kanyang mundo. Habang naglalakad sa aisle, hindi na kaba ang nararamdaman ni Sam, kundi ang sobrang kagalakan. Bawat hakbang ay tila pagbabalik tanaw sa 4 na taon ng lihim na pagtingin, sa maling altar, sa mga gabi sa Paris, at sa pagkakaisa nila sa gitna ng krisis. Nang makarating siya sa harap, kinuha ni Diego ang kanyang kamay. Ang mga kamay ni Diego ay hindi na dominante o nagbababala. Ito ay malambot, nanginginig sa emosyon at punong-puno ng pagmamahal. Samantha love. Panimula ni Diego. Ang boses ay bahagyang pumiyok dahil sa pigil na luha. Noong una tayo nagkita sa opisina, nakala ko ikaw ang pinakamahirap na deal na papasukin ko. I manipulated the situation to have you because I was afraid it wasn't enough to make you stay. Pero tinuruan mo ko na ang pag-ibig ay hindi parang negosyo, hindi ito kontrolado at hindi ito binibili.
Salamat dahil hinayaan mo kong maging asawa mo. Hindi lang sa papel, kundi sa puso. I promise to be your partner, your protector, and your best friend, forever. Naiyak na si Sam habang nakangiti. Diego, pumasok ako sa maling simbahan noon, pero dinala ako noon sa tamang lalaki. Salamat dahil kahit gaano ako kagulo, pinili mo ako maging maayos. Hindi na kita tatawaging boss mula ngayon. Dahil sa kwentong to, pantay na tayong dalawa. Mahal na mahal kita, love. Naiiyak na saad ni Samantha. I now pronounce you for the second and final time, husband and wife. Anunsyo ng officiant. Sa pagkakataong ito, hindi kailangan ng utos ni Diego. Mabilis niyang hinalikan si Sam. Isang halik na malaya, tapat at puno ng pangako. Nagpalakpakan ng mga tao at sa gitna ng ingay, may ibinulong si Diego sa tenga ng asawa. Congratulations, Mrs. Guerrero. Your promotion is officially permanent. Tumawa si Sam at yumakap ng mahigpit. Asa ka, Mr. Guerrero. Mag-file pa rin ako ng leave para sa honeymoon natin. Habang lumulubog ang araw, nagsimula ang isang bagong kabanata para sa mag-asawa. Ang kwentong nagsimula sa isang maling akala ay nagtapos sa isang wagas na pagsasama. Ang dating groom ko pala si boss ay naging habang buhay ko na siyang mahal. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang Guerrero Empire ay mas naging matatag. Hindi lang dahil sa talino ni Diego, kundi dahil sa galing ni Samantha bilang Chief Marketing Officer ng kumpanya. Ngunit sa kabila ng kanilang abalang buhay sa korporasyon, ang kanilang penthouse ay hindi na kasing tahimik ng dati. Isang umaga, habang nag-aayos si Diego ng kanyang korbata sa harap ng salamin, isang maliit na batang lalaki na may suot na mini tuxedo ang pumasok sa kanilang silid. Ang bata ay may matatalas na mata ni Diego, pero ang mabilog na pisngi at makulit na ngiti ay kay Samantha naman nakuha. Daddy, are we going to the office today? I have a meeting with the teddy bears. Seryosong tanong ng 4 na taong gulang na si Liam. Natawa si Diego at binuhat ang anak. Yes, little boss. But remember, Mommy is the real chairman of this house. Don't let her see you playing with your iPad during work hours. Pumasok naman si Samantha. Suot ang isang eleganteng red power suit. Nilapitan niya ang 2 pinakamahalagang lalaki sa buhay niya at hinalikan ng mga ito sa pisngi. Sinisiraan mo na naman ako sa anak mo, Diego. Baka gusto mong i-file ko ang resignation mo bilang dishwasher sa kusina mamayang gabi. Si Liam, Mommy's so scary. Biro ni Diego habang kumikindat sa asawa. Habang lulan sila ng sasakyan patungo sa kumpanya, ang parehong kumpanya kung saan nagsimula ang kanilang lahat, napatingin si Sam sa labas ng bintana. Nadaanan nila ang simbahan kung saan siya namali ng pasok 5 taon na ang nakakaraan. Iniisip mo pa rin ba yun? Tanong ni Diego habang hinahawakan ang kanyang kamay. Iniisip ko lang, paano kung hindi ako naligaw ng pinto noon? Siguro, hindi ganito kasi ang buhay ko ngayon. Sagot ni Sam. Hindi ka naligaw, Sam. Pulong ni Diego, sabay hapit sa kanya. Hinatid ka lang ng tadhana sa tamang destinasyon. Kahit sang pinto ka pumasok noon, gagawa ko ng paraan para sa altar ko pa rin ang bagsak mo. Pagbaba nila sa lobby ng Guerrero Empire, ang lahat ng empleyado ay yumukod bilang paggalang. Hawak-hawak ni Diego ang kamay ni Samantha sa kanang bahagi at karga naman ang kanilang anak sa kaliwa. Sila ang depinisyon ng isang power couple. Ngunit para sa kanila, sila ay pamilya lang na nagsimula sa isang maling kasal na naging pinakatamang desisyon sa buhay nila. At doon, nagtatapos ang kwento ng assistant na naging asawa. At ng boss na nahanap ang kanyang katapat, ang mabait at mapagmahal na asawa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga full story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.